أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Sa panimula, sa ngalan ng Allah ang mawain at ang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang dakilang tagapaglikha. Kapayapaan sa kanyang huling sugo at propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang katuruan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Aking taus-pusong pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa mga manonood sa lathalayang ito, ang aking ibabahagi ngayon ay hinggil sa da'wah ilallah, ang konsepto ng da'wah sa aral ng Islam. Ang aral ng Islam ay nagbibigay halaga or nagbibigay diin tungkol sa kahalagahan ng da'wah. Ang literal na kahulugan ng salitang da'wah sa Ingles ay call, sa Tagalog ay pag-aanyaya tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng aral ng Islam na iparating ang mga katuruan ng Allah sa loob ng Quran at upang matunghayan ng mga tao sa sangkatauhan ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang da'wa na tinatawag ay naobliga or inobliga ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga Muslim, lalaki man o babae, na may kakayahan upang magparating ng mensahe ng Islam. Ang kahalagang ito at ang obligasyong ito ay nasabi ng Allah sa loob ng Quran sa kanyang ayat, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Humigit kumulang ang bersikulong ito o ang ayat na ito sa loob ng Quran ay nagbibigay kaalaman sa atin na sabi ng Allah, mag-anyaya tungo sa landas ng inyong Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at gumamit or mag-anyaya sa pamamagitan ng hikmah. Ang hikmah ang tinutukoy ang Quran at ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at makipagtalakayan kayo sa pamamaraang pinakamainam. Yun po ang ibig sabihin ng ayat. Humigit kumulang, Allahu alam, na tayo ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magparating or mag-anyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo rin ay sinabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi, sabi niya, ballighu anni walau ayat. Humigit kumulang, ibig sabihin, iparating nyo mula sa akin kahit man lang isang taludtod o isang ayat mula sa Quran at mula sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ngayon mga gilyo namin nanonood, mga kapatid at mga butihing or merong paghahanap ng
katotohanan at kabutihan, ang da'wa or ang pag-aanyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay naibigay o naobliga sa mga Muslim, at ito ay bilang bahagi o kabahagi ng ating buhay na tayo ay hindi nilimitahan ng Allah magda'wa ng ilang panahon lamang, ng 3 araw or 1 linggo or 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Ngunit tayo ay kailangan magda'wa sa ating maabot na kakayahan. Katulad din ng mga sahaba na nauna, kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po ay nakakarating sa iba't ibang mga parte ng sulok ng daigdig upang magda'wa o magparating sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dapat nating matunghayan o malaman na ang pagdada'wa ay naroroon na mula pa man. Mula pa sa naunang nilikha na tao, ang Adam alayhis salam, hanggang sa kanyang mga anak-anak, mga apo, nang lumabas ang kanyang anak na tinatawag, ang pangalan ay Seth sa Ingles. Siya po ang tinaguriang handog mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung salitang Seth or Seth ay handog mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kanya dumami ang mga tao hanggang lumabas dito ang mga ibang lahi o ibang henerasyon katulad ng Propeta Enoch or Idris alayhis salam, hanggang lumabas mula kay Idris ang lahi ng Propeta Noah alayhis salam, ang Noah. Hanggang mula kay Noah lumabas naman ang mga lahi ng Propeta Ibrahim alayhis salam, ang Abraham. Dito nagkaroon siya ng 2 anak, ang Propeta Ismail ang panganay. Dito lumabas ang mga Arabs, at ang Propeta Isaac alayhis salam. Dito lumabas naman ang lahat ng mga propeta ng mga Hudyo nanggaling sa Propeta Isaac. Diyan nanggaling sila Propeta Moses, Musa alayhis salam, maraming mga henerasyon ng mga propeta hanggang sa dumating ang Yahya, John the Baptist, hanggang sa dumating ang Isa alayhis salam, ang anak ni Maria. So, ang Ismail na kung saan nilabasan o diyan lumabas ang mga lahing Arabo, ay diyan din nanggaling sa lahi na yan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So sa kanilang lahat ng mga propeta, mayroong humigit kumulang 25 propeta na nabanggit by names sa loob ng Quran. Sila pong lahat ay nakapagda'wa na tinatawag. Sila po ay nagparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa yung mga sinuong nila ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at yung mga iba, buhay mismo ang tinaya nila sa pagdada'wa. So sa maikling pananaw, ang nakikita natin ngayon, may kukumpara natin ang sitwasyon ng pagdada'wa noong unang panahon sa ngayong panahon. Noong unang panahon, ang pagdada'wa ay mahirap. Sila ay walang mga makabagong teknolohiya na ginamit upang magparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang mga makabagong electronic media na ginagamit sa pagdada'wa upang mapagaan ang kanilang pagpaparating ng mensahe. At ang mga pagsubok sa kanilang buhay ay talagang hindi ito makakayanan ng mga ordinaryong tao na katulad natin ngayon. Kung ikumpara natin sa ngayon, ang pagdada'wa ay napakagaan dahil ang mga makabagong teknolohiya
ay nagbe-ventilate ng ating buhay, ng pamamaraan ng ating buhay sa paghahanap buhay, sa pag-aaral, sa lahat ng anggulo ng buhay, sa pamumuno, at higit sa lahat sa pagdadawa. Ito'y pinapagaan ng mga proseso upang may parating natin ng mabilisan at maramihan sa mga tao yung ating gustong iparating sa kanila ang mensahe ng Islam, ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman sa ating panahon ngayon, tayo po ay labis-labis na nagpapasalamat sa Allah dahil sa pinagaan niya ang obligasyon ng da'wa sa atin upang may parating natin sa pangmaramihang tao at mabilis na pagpaparating. Dahil tayo ang tinaguriang ambassador ng Islam. Tayo yung chosen or pinili ng Allah at tinawag Muslim upang maging saksi sa sangkatauhan. Sa ayat sa Quran sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwassammakumul muslimina min qabli wa fi hadha liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Humigit kumulang ibig sabihin, noon pa man ang Allah ang siyang nagbigay ng katawagang Muslim sa atin. At sa loob ng Quran na ito, sinabi rin niya na ang katawagan sa atin ay Muslim. At ginawa niya ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, bilang saksi sa atin. At tayo naman ngayon, ginawa ng Allah bilang saksi sa sangkatauhan. So ganun ang kalinaw mga kapatid kung paano tayo ginawa responsable ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Ito ay amanat ng Allah na tayo ay dapat magparating o magdakwa na tinatawag. Kaya ang pagdadakwa, katulad din ng mga naunang mga henerasyon, ang kung gaano ito inubliga sa kanila ay ganon din inubliga sa atin ngayon ang pagpaparating. Kaya naman ngayon may mga nakikita tayo sa mga media, sa mga pahayagan at mga internet, kung ano-ano mang mga uri ng babasahin na nalalaman natin ang mga Muslim ay paparami ng paparami at marami ang yumayakap sa Islam at ang mga populasyon nito ng mga Muslim ay dumadami habang lumilipas ang panahon. Ngunit sa ganitong kalagayan mga kapatid, hindi natin kinakailangan ang quantity ng mga Muslim. Ang mas mahalaga yung kwalidad o yung quality ng mga Muslim, na kapag tayo ay Muslim, kinakailangan i-dispose natin ang ating obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin tayo ay sumusuko, tumatalima at sumusunod sa kung ano yung kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na inutos sa atin. Kaya sa ating mga elementaryong pag-aaral bilang isang Muslim, bilang requirements sa mga Muslim, ang lahat ng mga bagay-bagay na kung saan napapaloob sa Sharia ay kailangan din malaman natin. Bukod dito nga, ito yung pagdadawa upang may parating natin ang kaalaman na ating nalaman at ito ay may bahagi natin sa ibang mga tao, maging sa mga Muslim at hindi mga Muslim. Dahil isipin natin mga kapatid na ang pagdadawa ay ito ay pinakamainam na isang gawaing mainam para sa isang Muslim. Dahil sabi ng Allah sa loob ng Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَمَنْ أَحْسَنُوا مِمَّنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Humigit kumulang ibig sabihin, sino pa ba ang may higit na magandang pananalita maliban lamang doon sa mga nagpaparating o nag-aanyaya tungo sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sila ay nagsasabi na kami ay Muslim, na sumusuko at tumatalima at sumusunod sa aral ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun po yung kagandahan ng kainaman ng da'wa, na kung saan ito rin karagdagan
ay makapaghuhubog ng isang magandang personalidad ng isang Muslim. Dahil ang kanyang pinapangaral, ang unang maapektuhan ay ang kanyang sarili. At karagdagan dito, ito rin ay makakahadlang o makaka-break ng mga kasamaan ng media, electronic media sa pagpaparating o pagpapahayag. Dahil ang pamamaraan ng pagdadakwa na man-to-man o di kaya'y personal na ating pinaparatingan ang mga tao na ating pinapahayagan ay mas mainam. Yung mga lectures, yung mga khutbah halimbawa, yung mga pag-aaral ng kaalaman tungkol sa da'wa at ibang mga uri ng da'wa, pagpaparating pag-aanyaya sa Allah, ang kainaman nito ay makakabawas ng misconception or makakabawas ng maling haka-haka sa mga tao na walang or gahol sa kaalaman tungkol sa Islam. At ang pagdadakwa ay mayroong mga proseso rin na dapat nating sundin sa aral ng Islam. At ang mga proseso na ito ay napapaloob sa tatlong tinatawag na daan or kaya turuk ad-da'wa na tinatawag. Unang-una nga yung tinatawag natin fi'liya, da'watu fi'liya. Ito yung mga pagdadakwa na magagawa natin sa sasagawa ng tinatawag na ad-da'watu ilal ihtihad. Ibig sabihin, ang pag-aanyaya tungo sa pagkakaisa. Pagkakaisa ng una-una ng Muslim Ummah, pagkakaisa ng mga tribo-tribo, pagkakaisa ng mga lahi-lahi sa kaisahan ng uri ng pagsunod, pagsamba at pagtalima sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaisahan ng pag-aanyaya tungo sa kaisahan ng pagsamba sa Allah, hindi doon sa mga bagay-bagay na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yung da'watu ilal ihtihad ay call to unity, pag-aanyaya sa kaisahan ng sangkatauhan, universal brotherhood at saka Muslim brotherhood at saka kaisahan ng worship to Allah, yung pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito rin napapailalim sa fi'liya ang tinatawag natin da'watu al-adil, yung pag-aanyaya tungo sa pagkakaroon ng katarungan. Ganon din ang tinatawag na da'watu ilal ta'aful, yung pagbibigay ng tulong sa mga miskin, sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong, either in materials or in knowledge, sa kaalaman or sa mga material na bagay, or assistance na kung saan sa kanilang mga problema sa buhay, or in one way or another na nabibigyan natin ng tulong. At ganoon din yung da'watu ila libanun nisa, yung pagdadakwa ng ating mga kapatiran kababaihan sa pamamagitan ng kanilang pagsusuot ng hijab or pananamit, na ito'y in return hindi nila namamalayan, indirectly sila ay nagdadakwa. So yun yung mga mangilan-ngilan na da'wa na papailalim sa fi'liya, maging ang ad-da'watu ila jihad, yung call to jihad, yung pag-aanyaya tungo sa labanan ng ating jihadun nafs na tinatawag, ang ating sariling maling kagustuhan o pag-uugali. Yun ang tinatawag na jihadun nafs. Ang jihadus syaitan, yung kasamaan ng syaitan. Yung tinatawag nila jihadul al-ghul wal bid'ah wal munkarat. At yung jihadul qital na tinatawag na paglalaban physically at personally doon sa larangan na kung saan pipigilan ang mga tyrant, ang mga nangaapi, maniniil at mga malulupit na mga kaaway ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan ito pigilan sa pamamagitan ng mga material na kagamitan upang sa ganoon maalis ang tyranny na tinatawag at kasamaan. Sa pangalawang uri ng da'wa, yung tawag natin na amaliya,
Mula sa fi'liya, meron tayong da'wa amaliya na tinatawag. Ito yung paggamit natin, paggawa ng mga makabagong teknolohiya na kagamitan katulad ng radyo, telebisyon at mga ibang uri ng pagdadawa. So yung Radio Islamic Broadcast, yung TV Ray Islamic Broadcast, yung mga khutbah natin tuwing Biyernes sa mga iba't ibang masjid ng ating mga kapatiran, sa pagpapaalaala ng mga ilang paksa, yung ating mga pag-aaral tungo sa pagkaroon ng tamang aral sa Islam base sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga lectures, seminars, symposiums at mga iba pa, yan po ay napapailalim sa ilalim ng amaliya. Yung pangatlo, yung tinatawag nating da'watu ilmiya. Ito yung napapailalim sa ilmiya na ibig sabihin gumagawa tayo ng mga babasahin, halimbawa aklat, nilalathala natin ang mga katotohanan tungkol sa Islam, mga pamphlets, mga babasahin, mga newspapers at mga ibang material na bagay tulad ng cassette tape or DVD or videotapes na kung saan may paparating natin ang mensahe ng Islam at ang kadakilaan ng pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa tatlo na ito, ang fi'liya, ang amaliya at sa ilmiya, ito po yung maging proseso ng ating pamamaraan na metodolohiya ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kasi ang Propeta Muhammad SAW hindi gumamit ng ibang methodology maliban lamang ang hikmah ng Quran at ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman bilang pagdadakwa, masarap din or mainam din malaman natin kung ano yung layunin ng ating pagdadakwa. Unang-una, ang layunin nito ay nakikita natin, layon na upang hanguin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Yun po ang layunin ng da'wa. Pangalawa, upang hanguin ang mga tao mula sa kadiliman ng kamangmangan tungo sa kaliwanagan ng kaalaman ng Islam at ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, yung upang hanguin ang mga tao mula sa pagtalikod, mula sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa pagsunod, pagtalima at pagsuko sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung malinaw na layunin ng da'wa, kung bakit tayo nagdada'wa at bakit naging obligado sa atin ayon sa mga ulama na ang da'wa ay obligado. Ito ay isang fardu ain para sa mga Muslim, at meron din nagsasabi na ito ay fardu kifaya. Ngunit ang bigat ng mga ulama na nagsasabi ito ay fardu ain ay mas marami, dahil base na rin sa ayat ng Allah, maraming ayat sa loob ng Quran na ito ay pautos, na ito ay sinabi ng Allah sa mga Muslim, at nagmaging ang Propeta Muhammad sa kanyang hadith na nabanggit natin kanina, ito rin ay inuudyukan tayo, inutusan tayo magparating ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kagandahan ng Islam at kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa ating pagpaparating, mga gilyo natin, mga kapatid at mga manonood, sa ating pagpaparating ay kalakip ng paalaala sa isang nagpaparating ang huwag maging padastul-dastul o kaya pabigla-bigla. Kinakailangan magkaroon siya ng tamang aral sa Islam. Magkaroon siya ng sapat at tamang aral sa Islam. Hindi ngunit sapat at tamang aral ay kailangan natin yung isang library na kaalaman upang tayo ay mag-umpisa, no? Kung ano yung tamang aral sa Islam na naayon sa ating kapabilidad, yun ang ipaparating natin. At kinakailangan din alalahanin natin na yung iwasan natin ang pagiging mga sektaryan, yung nagkaka-grupo-grupo, nagkakaroon ng mga grupo-grupo or isang grupo ibang
pamamaraan isang grupo yan, iwasan yan sa pagdadawa dahil nakakasira. Kailangan isang grupo lamang ang grupo ng metodolohiya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagamit ang Quran, ang basehan at ang hadith ng sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, kung tayo ay nagdadawa na ang gamit natin ay ibang mga references, ibang basehan maliban doon, ika nga tayo ay lumilihis sa tamang methodology ng pagdadawa sa aral ng Islam. Kaya alalahan din natin na huwag tayong mag-underestimate ng ating mga pinaparatingan. Hindi ngunit tayo ay nagsasalita o nagpaparating, iniisip natin tayo na ang may o tayo na ang maalam. Kailangan po ang pagiging mapagkumbaba natin bilang mga Muslim, katangian ng isang Muslim ay naroroon lagi. At huwag din natin kalimutan na ang taong o ang mga grupo na pinararatingan natin ang mensahe ay ihingihan natin ng tulong mula sa Allah upang matanggap nila, upang ang puso at isipan nila ay buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iwasan natin ang makasakit ng mga damdamin sa pamamagitan ng panginsulto, ng mga paggamit ng mga masasakit na salita. Kahit pa man ito alam natin na ayun ang dapat sabihin, ngunit mayroong mga choices of words na dapat nating magamit upang sa ganoon magiging hikma na sa paglapit nila ang kanilang mga puso sa atin. Kaya ang mga kwalifikasyon ng daiya ay dapat nating masusi, pag-aaralan upang sa ganoon hindi ito maging hadlang o hindi tayo magiging hadlang sa pagpaparating ng mensahe ng Islam at sa pag-uunawa ng tamang konsepto ng Islam at konsepto kung sino ang mga Muslim. Kaya naman mga kapatid, hindi natin maibuhos sa maikling paalala na ito ang tungkol sa da'wa. Napakarami pong mga bagay-bagay na dapat malaman tungkol sa da'wa upang ma-improve, upang maipadalisay ang ating pagpapahatid, pagpapaanyaya sa mga ibang tao tungo sa Islam. Ngunit ang mahalaga, nagre-reflect yung sa ating personalidad kung ano yung ating pinararating sa mga pinararatingan nating mensahe ng Islam. Kaya naman ang inyong lingkod ay nag-aanyaya sa inyo upang magkaroon ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa da'wa, tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga paksa sa Islam. Inaanyayahan po natin kayo upang makinig sa ating radio program at Radio Vision dyan po sa DWJJ Cabanatuan City, Nueva Ecija sa araw ng linggo po tuwing ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Tayo po ay naririnig over 684 kHz AM radio DWJJ at ganoon din mapapanood sa channel 16 ng Radio Vision ng DWJJ sa local na estasyon ng Cabanatuan. So yun po ang ating paalaala, naway ang maikling paalaala na ito ay magsilbing kainaman at magsilbing daan upang tayo ay mabigyan ng karagdagang emosyon upang magkaroon ng aktibong pagdadawa. Dahil na rin ang sabi ng Allah sa loob ng Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Fadhakkir wa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So migit kumulang ibig sabihin, sabi ng Allah, magpaalaala kayo dahil ang pagpapaalaala ay makakainam para sa mga Muslim, para sa mga mananampalataya. Kaya maraming mga ayat sa loob ng Quran na hindi natin mabanggit sa ngayon hinggil sa pagdadawa na binanggit ng Allah, at ganoon din ng mga hadith na ito'y ating pag-aaralan unti-unti insyaallah ta'ala, na tayo ay bibigyan ng Allah ng buhay at magandang kalusugan at ililigtas niya sa mga kapahamakan na upang tayo makatulong sa ating unang-una sa ating sarili, sa ating mga pamilya at sa lahat ng mga Muslim, unang-una sa Muslim Ummah, upang maiwasan ang pagkakaroon ng maling haka-haka at
maling konsepto ng mga hindi Muslim upang maunawaan nila ng malinaw pag sila ay yumakap sa Islam, kung ano ang kagandahan at kabutihan ng Islam at kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako pa rin po ang inyong lingkod, kapatid Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagsasabi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.